Isang lalaki, may edad ng mga 35, nakasuot ng maayos na Amerikana ang abalang nakikinig sa cellphone habang nakatingin sa direksyon ng apartment ni na Ariana. Oo, senyora. Aniya sa kabilang linya. Nakaalis na rin si Lorna. Mukhang magpapaalam na rin yung isang kaibigan ni Ariana. Tumawa ng marahan na nasa kabilang linya, si Senyora Esmeralda mismo. Magaling. Alang malamig niyang boses. Unti-unti na silang nawawala sa paligid ng apo ko. Mabitit sumunod ka sa mga bilin ko, Salvador. Natural po, senyora. Ayokong sumuway sa inyo. Isa pa, mas lalo na pong malilinis ang pangalan ng pamilya Madrigal kapag tuluyan nang mawala si Ariana sa eksena. Napangiti si Senyora Esmeralda sa kabilang linya. At si Zephyr, lalo kong nilalayo sa kanya. Siya man hanggang ngayon wala pa rin alam sa mga galaw ko. Hindi niya rin alam na ako nagpadala ng project assignment sa kanya abroad. Hindi pa dapat siya uuwi at kung sakali man, may mga taong haharang sa kanya para di siya makauwi agad. Si Salvador muling sumulyap sa apartment. Pero mukhang hindi pa sumusuko si Ariana. May pakiramdam ako, senyora, lalapan pa rin siya lalo na ngayon. Kung totoo man ang sinabi ng doktor na buntis siya, muling tumawa si Esmeralda. Kung totoo man yun, mas mabuti. Magkakaroon tayo ng mas mabigat na dahilan para pahiya siya. Isang bastarda? Hindi ko kailanman papayagang maging bahagi yon ng pamilya ko. Natigilan si Salvador. Kahit sanay na siyang sumusunod kay Esmeralda, ramdam niya ang kabang bumalot sa kanya. Masusunod po, senyora. Ipagpapatuloy ko ang pagbabantay sa kanila. Magaling. At Salvador, dagdag pa na matanda. Siguraduhin mong walang makakarating kay Zephyr. Hindi niya kailanman dapat malaman sa tunay niyang nangyayari dyan. Oo, senyora. Ako ang bahala. Pagkababa ng tawag, napatingin si Salvador sa mga ilaw ng apartment ni Ariana. Sa loob-loob niya, alam niyang hindi magiging madali ang pagpapatuloy ng plano. Ang tanong na lang hanggang kailan kakayanin ni Ariana ang lahat ng to. Mabilis na nag-impake si Beth ng mga gamit nila sa apartment. Konti lang naman yon, mga damit, ilang personal na gamit at mga alaala nilang magkaibigan sa maliit na espasyong yon. Habang iniaayos sa mga kahon, hindi mawala sa isipan ni Beth ang pinag-usapan nila kanina ni Tita Lorna. Kaninang umaga pa niya na ibalita kay Ariana ang nangyari, ang pagbabanta ni Senyora Esmeralda at ang utos na palayasin si Ariana sa trabaho. Di naman niya napigil ang galit at lungkot para sa kaibigan. Salamat, Beth. Salamat talaga. Mahina pero taos-pusong sabi ni Ariana sa kanya kanina sa telepono. Ngayon, nagpapahinga pa rin si Ariana sa ospital. Pinayuhan ng doktor na mag-ingat dahil sa kanyang pagbubuntis. Hindi pa alam ni Zephyr at lalong ayaw muna ni Ariana na malalaman ito ng mga taong galit sa kanya, lalo na si Lola Esmeralda. Abang patuloy sa pag-iimpake, nararamdaman ni Beth ang bigat ng responsibilidad. Hindi niya kayang pabayaan si Ariana, lalo na sa gantong sitwasyon. Lumipas ang maraming oras, hapon na. Nasa labas ng apartment ang maliit na truck na kinuha ni Beth para sa kanilang mga gamit. Nakahanda ng lahat, kahon, bag at ilang kasangkapan. Ilang sandali na nga lamang at aalis na rin siya sa kanyang apartment. Ngunit bigla siyang may isa pang sasakyan dumating. Isang itim na SUV. Buwaba mula dito ang driver ni Don Raul. Miss Beth? Pati nito. Ako po ang pinapunta ni Don Raul. Huwag na po kayong mag-alala sa matitirhan ninyo. May inaayos na pong tutuluyan si Miss Ariana. Lahat ng gamit po ninyo, kami na po ang bahala. Nagulat si Beth. Hindi niya inaasahan ng tulong mula sa lolo ni Alex. Talaga po, marami pong salamat. Halos mapaiyak siya sa kaunting ginhawa dulot ng balitang iyon. Samantala, sa kabilang dako ng himpapawid, pababa na ang eroplano sila sa ni Zephyr. Hindi ito ordinaryong pag-uwi. Wala sa kahit anong plano na Senyora Esmeralda ang agarang pagbabalik ng anak at sigurado marami ang magugulat lalo na ang kanyang ina. Ang di alam ng lahat, bitbit ni Zephyr ang matinding pangungulila kay Ariana at isa lamang ang nais niyang gawin. Hanapin ang babaeng mahal niya. Habang pababa ang eroplano, mahigpit ang hawak ni Zephyr sa cellphone. Hintayin mo ako, Ariana. Bulong niya sa sarili. Ano man ang mangyayari, pupuntahan kita. Hindi niya alam, ang babaeng nais niyang yakapin ngayon ay nasa ospital. Nagpapahinga habang lalabanan ang takot at pagod. Hindi rin alam ni Zephyr na may bagong buhay na unti-unting umuusbong sa sinapupunan ng babaeng mahal niya.
At sa kabilang banda, sa apartment, si Beth ay nagmamadali ng ayusin ang huling gamit. Handa silang lisanin ang lugar na puno ng alaala, sakit at panganib. Ngunit sa puso niya isang bagay lang sigurado. Hindi niya iiwan si Ariana. Hindi ngayon, hindi kailanman. Habang nagpapahinga pa si Ariana sa hospital room, muling tumunog ang kanyang cellphone. Tumatawag ang kanyang mama mula sa probinsya. Agad sa likod ni Ariana ang tawag. Halos mabasag ang boses niya sa dami ng gustong sabihin. Ma, mahina niyang bungad. Ariana anak, kamusta ka na? Bakit bigla kang tumawag? Nag-aalalang tanong ng ina. Di na napigilan pa ni Ariana ang luha. Sinalaysay niya sa kanyang mama ang lahat ng nangyari. Ang pagbubuntis, ang pagkolaps niya, ang hindi pagpapapasok sa kanya sa mansyon at ang matinding pang-api ni Senyora Esmeralda. Tahimik lang ang kanyang mama sa kabilang linya. Matagal bago ito nakasagot. Anak, kung ano man ang pinagdadaanan mo ngayon, magpakatatag ka. May anak ka na sa sinapupunan mo. Huwag mong hahayaan na pabagsakin ka ng kahit sino. Nandito lang kami. Tumulo ang mga luha ni Ariana habang nakikinig. Salamat, Ma. Sana magkasama tayo ngayon. Matapos ang tawag, dumating si Alex sa hospital room. Okay ka na? Nakahanda na ang sasakyan. Inatid na ng doktor ang discharge papers mo, sabi ni Alex. Tumango si Ariana. Wala na siyang ibang nais kung hindi ang makaalis doon. Magkasabay silang lumabas ng ospital. Si Alex ang nagbitbit ng mga gamit ni Ariana. Di nagtagal huminto sila sa harap ng engranding mansyon ni Don Raul. Pagkababa pa lamang ni Ariana sa sasakyan, nagulat siya na makita si Beth na naghihintay sa mismong loob ng mansyon sa receiving area. Ariana! Mabilis na nilapitan siya ni Beth at mahigpit na niyakap. Hindi napigilan ni Ariana ang mapaiyak muli. Napapikit siya habang yakap ang kaibigan, tila dito lamang siya muling makaramdam ng konting ginhawa. Ayoko sana, Beth. Ayoko talagang dito tumira. Mahinang bulong ni Ariana habang pilit pinapawi ang luha. Pero wala na akong ibang pupuntahan. Sunod-sunod na ang problema, wala na akong lakas para lumaban pa. Hinawakan ni Beth ang magkabilang braso ni Ariana. Shhh! Huwag ka nang mag-isip masyado. Nandito ako, hindi kita iiwan. Magkasama tayo dito. Basta alagaan mo muna ang sarili mo at ang baby mo. Yun lang importante ngayon. Napay ako si Ariana at tumango. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang lahat, lalo na kapag nalaman ni Senyora Esmeralda na nandito na naman ako. Ipaglalaban natin to, Ariana. Matatag na sagot ni Beth. Hindi ka na nag-iisa? Sa hindi kalayuan, tahimik na pinagmamasdan sila ni Don Raul mula sa veranda ng mansyon. Batid niya ang hirap na pinagdadaanan ng dalaga at sa kanyang isip nagpasa siya. Hindi niya hahayaang saktan o pabayaan ng apo at si Ariana. Third person's POV. Mula sa airport, dumiretso agad si Zephyr sa apartment ni Ariana. Di na siya mapakali mula pa sa eroplano. Sa buong biyahe, paulit-ulit niyang tinitingnan ang phone niya. Walang sagot, walang mensahe si Ariana. Kanina pa siya kinakabahan. Pagdating niya sa tapat ng apartment building, halos nagmamadali siyang pumanhik sa palapag kung saan naroon ang apartment ni Ariana at ni Beth. Una niyang pinuntahan ang pintuan ni Ariana, tahimik, walang ilaw sa loob. Marahang kinatok ni Zephyr. Tok, tok, tok! Ariana, Ariana, nandyan ka ba? Halos pabulong pero puno ng pag-aalala ang boses niya. Walang sumagot. Sumunod siyang kumatok sa apartment ni Beth, wala rin. Nang mapansin niyang bukas ang pinto ng unit sa kabilang gilid, lumapit siya at nagtanong sa isang kapitbahay. Sir, umalis na po sila. Yung kasama ni Miss Ariana Beth po ba yun? Nakita namin nag-empake. Dala-dala nila yung gamit kahapon. Pero si Ariana po, ewan ko. Hindi namin siya nakita na umalis. Yung kaibigan lang po niya. Parang may bumara sa lalamunan ni Zephyr. Nanlumo siya. Ariana, nasan ka? Matagal siyang nakatayo doon, tila tulala, bago muling sumakay sa kotse. Malungkot siyang sumandal sa upuan habang pinapatakbo ng driver ang sasakyan ng Madrigal Mansion. Pagdating sa mansyon, halos hindi na siya naghintay na bumaba ng sasakyan. Pagkapasok niya ay mabilis siyang sinalubong ng ilang kasambahay. Sir Zephyr, welcome home po. Hindi agad sumagot. Isa lang hinahanap niya, si Emmanuel. Agad siyang pumanhik sa itaas.
Pagpasok sa kwarto ng bata, "Daddy!" Napatalon si Emmanuel sa tuwa nang makita ang ama. Lumapit to at mahigpit na yumakap kay Zephyr. Parang nabawasan ang bigat ng dibdib ni Zephyr sa yakap ng anak. Mahigpit niyang niyakap si Emmanuel pabalik. Miss na kita? Anak ko, garalgal ang boses niya. Ang laki mo na, Daddy's here. Samantalang sa ibabang bahagi ng hagdan, nanlaki ang mga mata ni Senyora Esmeralda sa gulat nang makita ang anak. Zephyr, anak? Halos hindi siya makapaniwala. Bakit? Hindi mo ba sinabi na uuwi ka na? Pinagmasdan ni Zephyr ang kanyang ina ng matalim, ngunit pinigilan niya ang sarili na sumagot na masama sa harap ni Emmanuel. Biglaan, ma. Gusto ko lang umuwi. Miss ko na si Emmanuel. Malamig niyang sagot. Napakagatlabe si Senyora Esmeralda. Hindi niya alam kung alam na ba ni Zephyr ang tungkol kay Ariana at sa ginawa niyang pagpapatalsik dito. Kaya pilit siyang nagpipigil ng reaksyon. Sa isip ni Zephyr, habang yakap pa rin si Emmanuel, kailangan ko pang hanapin si Ariana. Hindi ako titigil hanggat hindi ko siya nakikita. Hawak-hawak pa rin ni Zephyr si Emmanuel habang magkatabi silang nakaupo sa kama ng bata. Napansin niya na parang may lungkot sa mga mata ng anak, kahit pilit itong nagpapakita ng kasiyahan. Tahimik lang si Zephyr habang hinahaplos ang buhok ng anak. Biglang nagtanong si Emmanuel, bumulong, habang nakasiksik sa dibdib ng ama. Daddy, bakit po hindi na bumibisita si Tita Ariana? Natigilan si Zephyr. Nanigas ang katawan niya sa narinig. Pinilit niyang wag magpakita ng labis sa pagkabigla. Bakit mo naman naitanong yan, anak? Mahinahon niyang sagot. Kasi po, dati po, halos araw-araw po siya dito, lalo na kung may sakit ako. Si Tita Ariana po yung lagi nagbabantay sa akin. Nagkukwento pa nga po kami tungkol sa baby shark. Napapailing si Emmanuel habang nagkukwento. Biglang kumunot ang noo ni Zephyr. Mas lalo siyang nainis sa sarili dahil hanggang ngayon, wala siyang malinaw na balita kay Ariana. Ngayon po, wala na siya. Sabi ni Yaya Felicidad, hindi na raw siya pwedeng pumasok dito. Pero hindi po sinabi kung bakit. Miss na miss ko na po si Tita Ariana, Daddy. Sana po bumalik siya. May mga luhang gumulong sa pisngi ng bata. Mas lalong sumikip ang dibdib ni Zephyr. Muli niyang niyakap ang anak na mahigpit. Anak, makikinig ka kay Daddy, ha? Mahina niyang sabi, halos paanas. Magiging okay ang lahat. Hindi ko alam kung anong nangyari, pero pangako ko sa'yo, hahanapin ko si Tita Ariana at kung pwede, babalik siya rito, okay? Umangat ang tingin ni Emmanuel, may pag-asa sa mga mata. Totoo po, Daddy? Babalik po si Tita Ariana? Ngumiti si Zephyr kahit ramdam niya na mayroong galit siyang kinikimkim. Oo, anak. Daddy's promise. Maghintay ka lang, ha? Gagawin ni Daddy ang lahat. Mula sa may pintuan, naroon si Senyora Esmeralda. Lihim na nakikinig sa usapan ng mag-ama. Hindi siya makapaniwala na sa kabila ng lahat, si Ariana pa rin ang hinahanap-hanap ng apo niya at may plano si Zephyr na hanapin din to. Hindi ko hahayaan na bumalik ang babaeng yon. Bulong niya sa sarili. Halos nanginginig ang mga kamay. Abala si Zephyr sa opisina ng kanilang kumpanya. Pero kahit ilang ulit na niyang tinititigan ng mga papeles sa harapan niya, wala talaga siyang konsentrasyon. Paulit-ulit niyang chinecheck ang cellphone, nagbabaka sakali na may mensahe o tawag mula kay Ariana pero wala. Blanco. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya. Damn it, Ariana, nasan ka ba? Bulong niya sa sarili. Pero wala. Bahagyang nakapikit lamang habang pinipigilan ng inis at pag-aalala. Maya-maya tumunog ang cellphone niya. Ring! Agad niya tong sinagot na makita ang pangalan ng kanyang family driver sa screen. Hello, Sir Zephyr, pasensya na po sa abala pero dinala na po namin si Madam Esmeralda sa ospital. Bigla pong nanghina at nahilo habang nasa mansyon. Nanlaki ang mga mata ni Zephyr. Ano? Anong ospital? Nasaan siya ngayon? Binigay ng driver ang pangalan ng ospital. Di na nag-aksaya ng oras si Zephyr. Mabilis niyang tiniklop ang laptop, dinampot ang coat at nagmamadaling lumabas ng opisina. I-cancel lahat ng meeting ko ngayon. Utos pa niya sa secretary bago tuluyang sumakay sa kanyang sasakyan. Mabilis ang biyahe patungong ospital. Kabado siya, hindi lang para sa ina, may halo ring inis sa dibdib niya.
Simula nang bumalik siya ng bansa, puro gulo na kaagad ang bumungad sa kanya. Si Ariana nawawala, si Emmanuel malungkot, at ngayon ang kanyang ina nasa ospital. Pagkarating sa kanilang ospital, agad siyang nagtungo sa front desk. VIP room, nasa na room ng Mrs. Esmeralda Madrigal? Tanong niya agad. Sir, third floor po, room 308. Thanks. Pagdating sa hallway ng VIP wing, nakita niya ang pamilyar na driver na nag-aabang. Sir, nandito po si Madam. May kausap pong doktor sa loob. Mabilis siyang naglakad papunta sa silid. Bahagya niyang dinungaw ang ulo sa pinto, nakaawang lang ito, at nakita niya ang kanyang ina. Nakasandal sa headboard ng kama. Maputla ito, hawak ang isang baso ng tubig. Nasa tabi nito ang doktor, kalmado pero seryosong mukha. Mrs. Madrigal, base po sa test natin, mukhang napagod po kayo nitong mga huling araw. Mataas po ang stress level ninyo, hindi po kayo kumakain ng maayos. Kulang din kayo sa pahinga. Yan po ang dahilan ng biglaan yung pagkahilo. Paliwanag ng doktor. Mahinang tumango sa Senyora Esmeralda. Salamat, Dok. Nagulat din ako akala ko kaya ko pa. Halatang pinipilit itong magpakalakas sa harapan doktor. Doon na pumasok si Zephyr. Mom! Tawag niya habang lumapit sa kama. Napalingon sa Senyora Esmeralda, bahagyang ngumiti. Zephyr, anak, andito ka na pala. Of course, nagulat ako sa tawag nila. Ano bang nangyari sa'yo, Mom? Naupo siya sa gilid ng kama, hawak ang kamay ng ina. Sabi ng doktor, stress lang daw. Siguro napagod lang ako sa mga nagdaang araw. Pilit na ngumiti ang matanda, pero kitang-kita ni Zephyr ang pagod sa mukha nito. Tumango ang doktor. Tama po. Kailangan lamang pong magpahinga si Mrs. Madrigal. I-monitor natin siya at ipapauwi na lang kapag okay ng kondisyon niya. Salamat, Doc, sagot ni Zephyr. Ngumiti ang doktor, saka nagpaalam muna sa kanila. Naiwan sina Zephyr at Senyora Esmeralda sa loob ng silid. Mom, bakit ba kasi pinapabayaan mong sarili mo? May bahid ng pag-aalala ang boses ni Zephyr. Anak, marami lang akong iniisip. Alam mo naman, maraming nangyayari ngayon sa bahay, sa kumpanya. Napalalim ang buntong hininga ng matanda. At ikaw din, anak, napansin ko, iba ka na. Para bang marami ka ring iniisip? Tahimik si Zephyr, pilit na tinatago ang galit at lungkot na bumabagabag sa kanya. Maraming ang iniisip, Mom. Marami. Pero sa loob-loob niya, may isa lamang siyang gustong tanungin. Nasaan si Ariana? At bakit wala siyang makuhang sagot? Matapos na makausap ang ina, pansamantalang nagpaalam si Zephyr na lalabas muna ng silid para magpahangin. Gulong-gulo ang isip niya, hindi lang dahil sa kalagayan ng ina kundi dahil din kay Ariana na hanggang ngayon ay wala pa ring balita. Habang naglalakad siya sa hallway ng VIP floor, napansin niya na palabas rin ng ibang silid ang isang lalaking nakaputing coat, matangkad, may bitbit na folder at may pamilyar na aura. Doc Mateo? Tawag niya. Napalingon ng doktor, agad nang umite na makita si Zephyr. Zephyr, ikaw pala. Grabe, ilang taon na rin ah. Nagkamay ang dalawa at nagyakapan ng mabilis. Oo nga, Doc. Mabuti nandito ka pa rin sa ospital na to, sagot ni Zephyr. Si Mom kasi, dilala rito, nangihina raw. Ah, kaya pala, may Madrigal sa list ko ng mga bagong admit, sagot ng doktor. Kamusta siya? Medyo okay naman, pero kailangan pa rin bantayan. Stress lang daw kulang sa pahinga, sagot ni Zephyr. Baka sa tono ang pagod. Nako, kilala ko ang mommy mo, matigas ang ulo. Laging busy, biro ni Doc Mateo. Pareho silang natawa saglit. Ikaw, kumusta? Mukhang busy ka rin tanong ni Zephyr. Oo, kaka-discharge lang ng isang pasyente noong isang araw, sagot ng doktor. Actually, ma-interesting nga akong nakita. Si Alex, kaibigan mo diba? Yung barkada mo nung college? Bagyang kumunot ang noo ni Zephyr. Si Alex? Oo, close kami noon. Ba't mo nabanggit? Nagpunta rito kamakailan. May dinala siyang babae. Nawalan daw ng malay sa harap ng department store. Dinala nila dito, sa ER pa nga nadala Sagot ng doktor, nakangiti pa. Pero agad ding nilipat sa OB ward. OB? Agad na naalerto ang boses ni Zephyr. Bakit OB? Buntis ba? Tumango ang doktor. Oo, confirmed. Yung babae, positive sa pregnancy. Medyo stress at pagod lang kaya nawalan ng malay. Pero stable na siya ngayon. Hindi mapakali si Zephyr. Parang humigpit ang dibdib niya. Sinong babae ang kasama ni Alex?
Tanong niya, pilit na pinapakalma ang sarili. Sagot ng doktor. Saglit na nag-isip. Ariana. Ariana Natividad yata ang pangalan. Kilala mo ba? Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Ariana? Halos maibulalas ni Zephyr. Bahagyang lumalalim ang paghinga. Sigurado ka? Tumango ang doktor. Oo, Ariana Natividad. Nasa record ka pa, kaya nga nagulat ako kahit hindi ko naman close si Alex. Pabiro ko nga siyang tinanong kung kailan pa siya nagkaroon ng nobya at magiging ama. Sabi niya basta raw may kaibigan lang siyang tinutulungan. Tuluyan ng kumunot ang noo ni Zephyr. Kaibigan lang. Hindi yan nobya si Ariana. Mahina niyang sambit pero puno ng pagkalito. Napansin niyo ng doktor. Ganun ba? Naku baka mali lang pagkaintindi ko. Wala kasi siyang masyadong kinakwento pero nakita ko parang sobrang protective niya sa babae. Hindi na umimik si Zephyr. Ang daming tanong sa isip niya. Buntis si Ariana? Bakit hindi niya alam? Bakit kay Alex na napunta? Bakit hindi siya sinabihan? Biglang nagsalita ulit si Doc Mateo. O siya, Zephyr, may next patient pa ako? Good luck sa mommy mo at saka kung kilala mo si Ariana, mukhang kailangan niya ng suporta ngayon. Salamat, Doc. Mahina pero seryosong tugon ni Zephyr. Habang lumalakad palayo si Doc Mateo at naiwan si Zephyr sa gitna ng hallway parang natulala. Ariana, buntis ka at di mo ako sinabihan? May halo ng galit, sakit at matinding pagkalito sa kanyang mga mata. Sa kabilang dako sa loob ng isang eleganteng silid sa mansyon ni Don Raul, abala si Ariana sa pagpili ng damit na isusuot niya. Nakatayo siya sa harap ng malaking salamin. Tanga ng ilang pirasong magagarang gown na inilapag ni Beth at ng mga tauhan ng mansyon. Isang event daw ang gaganapin bukas ng gabi, formal, malaki, at maraming bisita ang darating. Hindi maintindihan ni Ariana kung bakit biglang may pa-event, pero dahil utos ito ni Don Raul, hindi na siya tumutol. Habang nag-iisip kung alin sa mga kasuotan ang babagay sa kanyang katawan na unti-unti nang nagbabago dahil sa pagbubuntis. May biglang marahas na nagbukas ng pinto. Ariana, tawag ni Alex. Mabilis ka? Na lumapit ito sa kanya. Nagulat si Ariana at muntik mabitawan ang hawak na gown. Alex, anong ginagawa mo dito? Bakit parang apurado ka? Hindi rin sumagot si Alex. Sa halip, mabilis niyang hinawakan ang kamay ni Ariana. Mahigpit. May kailangan kang malaman. Kailangan natin pag-usapan to. Ngayon na? Aninag sa mukha ni Alex ang pagkabahala. Tila may mabigat na pasanin. Ano ba yan, Alex? Natatakot naman ako sa kilos mo Bagyang humigpit ang hawak ni Ariana sa kanyang tiyan. Marahang huminga. Pinigil muna ni Alex si Ariana. Tumitig to ng mariin sa mga mata niya. Ariana, alam ko na buntis ka. Nanlaki ang mata ni Ariana. Bahagyang umurong siya, namutla. Paano mo? Sa ospital, narinig ko habang pinagkukwentuhan ka ng lolo at ng doktor. Malinaw pa sa tenga ko at Ariana. Kinausap ko ang doktor na sumili sa'yo just to confirm kung totoo na buntis ka nga. Nanlaki ang mga mata ni Ariana. Bahagyang umurong siya, namutla. Paano mo sa ospital? Anong ibig mong sabihin? May plano siya para bukas. Yung event na yan, akala mo ba simpleng pagtitipon lang? Hindi. Plano niyang gawing grand announcement na magkakaapo na raw siya mula sa akin. Humugot ng malalim na buntong hininga si Alex. Ariana, hindi to dapat matuloy. Hindi dapat umabot sa ganitong sitwasyon. Napatitig si Ariana kay Alex, nanginginig ang mga labi. Pero paano? Bakit? Hindi naman totoo yan Alam natin pareho kung sino ang ama ng batang to. Tumango si Alex. Alam ko, pero si Lolo may sariling agenda. Gusto niyang ipagpilitan na sa akin ng bata para hawakan ka, Ariana. Para manatili ka rito. Ayaw niyang makuha ka ng iba, lalo na ng si Zephyr. Napaiyak si Ariana. Hindi niya alam kung anong gagawin. Alex, anong dapat kong gawin? Hindi ko kayang magsinungaling. Hindi ko kayang tumayo sa harap ng maraming tao at hayaang paniwalaan nila na ikaw ang ama ng anak ko. Mahigpit na hinawakan ni Alex ang mga balikat ni Ariana.
Kaya nga kita pinuntahan. Kailangan nating pigilan si Lolo. Kailangan natin mag-isip ng paraan bago pa mangyaring event. Gagawa tayo ng paraan, Ariana. Hindi kita pababayaan. Hindi ka dapat mapilit sa isang bagay na hindi mo gusto. Nanghina si Ariana. Umupo siya sa gilid ng kama, pinahid ang mga luha. Paano, Alex? Paano ko haharapin lahat ng to? Saan ko kukunin ang lakas? Umupo si Alex sa tabi niya, mariing nagsalita. Magtiwala ka sa akin. Magsasabi tayo ng totoo kung kailangan lalabas tayo dito bago pa sila makapaghanda. Hindi ko hahayaang masira ang buhay mo dahil sa kapritsyo ng lolo ko. Tahimik ang silid. Tayong mga puso lang nila ang nag-uusap.